Sa iba pang balita, nanindigan ang mga taga-Zamboanga na huwag mapasama ang kanilang probinsya sa Bangsamoro entity. Inihayag ang kanilang pagtutol sa isinagawang pagdinig sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL ngayong araw ng Senate Committee on Local Government sa Zamboanga City. Ito ang balita ni Dante Amento. Huling nagpahayag ng pagtutol ang Zamboanga City Government na mapasama sa isinusulong na Bangsamoro Political Entity. Kasabay ito sa isinagawang Senate Committee on Local Government Public Hearing kaugnay ng Senate Bill No. 2408 o ang Bangsamoro Basic Law sa syudad ngayong araw. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng pagdinig tungkol sa proposed BBL sa Zamboanga mula nang suspindihin ito dahil sa Mama Sapano encounter. Pinangunahan ang public hearing ni Senador Bongbong Marcos, chairman ng komite, kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Zamboanga City 1st District Congressman Celso Lubregat at ilang lokal na opisyal mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Hindi naman nakarating ang MNLF na una nang nagbigay ng position paper. Sa pangunguna ni Mayor Beng Climaco at ilang lokal na opisyal sa harap ng komite, nilinaw ng Zamboanga City ang kanilang paninindigan na huwag isama ang kanilang lugar sa proposed BBL. The city of Zamboanga should never form part nor be included in the Bangsamoro now. Number 2, neither of its 98 component barangays nor any part, zone, sitio thereof should ever be included in the Bangsamoro now or ever. Binigyang diin ng alkalde na ayaw niyang madamay na naman ang mga Zamboangueño katulad ng nangyaring Zamboanga Siege. Dagdag ng alkalde na walang ibang bandila na iwagayway sa kanyang nasasakupan kundi ang bandila ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senador Marcos na bagamat kailangan ng madaliin ang pagpasa sa panukalang batas, tiniyak nito na kung maipasaman ang panukalang batas ay naaayon ito sa saligang batas. The priority is not to be on schedule, the priority is to get it right. And that is the most important part of all of it. Simply because if we do not remedy all the infirmities, constitutional, administrative, political, and economic infirmities in the draft BBL, the BBL that we pass will not succeed. Inaanyayahan din ng senador ang lahat ng concerned sectors sa susunod na pagdinig ng BBL sa darating na Mayo 25 na gagawin mismo sa Senado. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide.